Kabisdak, ito na naman ako. Ngayon, pakita ko po sa inyo kung paano mag-change oil ng automatic transmission fluid. So mga kabisdak, samahan niyo po ako. Na kung pinapabayaan natin na ganyan siya, kasi yung mga flakes niya sa loob nag-uumpisa na magtuklat doon sa loob, kaya kailangan alagaan natin sa pagpapalit ng ATF para maging manatiling maayos ang ating sasakyan, at saka talaga pagpaayos ng transmission, lalo na yung mga automatic transmission. So yan mga kabisdak, kung nakikita nyo yan, itim na ng langis. Kita nyo? Dating pula yan, pero ngayon anong kulay na? Itim. Siguro mga kada taon i-drain natin, palitan natin ng ATF, lalo na pag araw-araw natin ginagamit ang sasakyan. Yan lang ang niyan, sikreto para maging manatiling maayos yung sasakyan natin, kasi mahal talaga magpaayos ng transmission. So mga kabisdak, ito na ngayon, natanggal ko na yung oil pan natin sa transmission. Hindi ko na kanina binidyo yung kung paano ko tanggalin yung mga tornilyo, kasi napaka hirap tanggalin, kasi ang dami, at saka maliliit na tornilyo. Bali 18 na tornilyo yung tinanggal ko. Ito siya. Bali ang daming tornilyo tinanggal ko yan.
18 piraso yan. Napakahirap tanggalin. Ito yung magnet nila. Ito yung magnet. So kung makikita mo mga kabisdak, tingnan nyo. Ito yung mga, ayan yung latak, parang latak. Yung tawag nito, yung parang putik na sa dagat. Ayan yan. Kung makikita nyo, yan pa yung isang magnet. Ito yung pa isang magnet. So makikita nyo, siguro di ko alam kung ilang taon na ito na hindi na change oil ng napapalitan ng ATF pala. Kaya yun, buti na lang natanggal ko. So ayan siya. Kaya ang kulay pula na ATF, itim na. Hindi na siya pula. Yan ang yan katindi yung niya, yung epekto. Kaya isin ko muna ito mga kabisdak. So mamaya pakita ko sa inyo mamaya. Ito yung gasket niya. Hindi ko muna papalitan kasi wala akong pampalit na gasket at saka medyo maganda pa naman siya. Ayan So ayan mga kabisdak, yung mga tornilyo na yan ang kinabit ko na. Yung banda rito sa yan yung sa ilalim. Diyan ako nahirapan kasi nagtatago doon sa doon sa may malapit sa chassis. Nahirapan akong magkabit ng tornilyo na yan. Medyo inabot tayo ng mga ilang minuto sa pagkakabit dyan. Ginamitan pa natin ng technique para mailagay yung tornilyo na yun. Ayan yung dalawang tornilyo na yun. So far, ilalagay na natin ang ATF dito sa may malapit sa may dipstick. Yan. Kita nyo yan Diyan natin ilalagay yung ATF niya.
lagyan na natin ng ano ng ATF. Bali ngayon sukatin natin ang ATF. So ayan siya, hanggang dito na siya, malapit dito sa may guhit, balikat konti na lang. Mamaya kasi yung ATF natin ay nasa taas pa, pag na medyo lumamig-lamig siya ng konti mamaya ay aabot na yan dito sa guhit na to. Kailangan wag natin palalampasin sa guhit na to, dito sa dalawang ano na yan, yung parang gitli yan, dalawang guhit na yan. Kailangan wag natin palalampasin, yan ang tama lang. Yan natin ulit. Yan na mga kabistak, oh. So yan na siya. Pag bumaba siya, i-level na yan siya dyan. Yan. Lapit na siya, dito na siya, oh. Habang nag-ano pala kayo dito, naglalagay, kailangan pag-check nyo, pag naglagay kayo ng ATF, paandarin nyo rin yung, ikakambyo nyo yung makina nyo, o yung sasakyan nyo sa drive, i-drive, apakan nyo lang yung preno nyo, tapos i-cambio nyo sa drive at saka sa reverse, gabante mo ng konti, tapos i-reverse mo ng konti rin para